8 tayo ah. Okay, okay. O, ito nga na ito. Sin 8 tayo. O, Sino take 1, perfect. take 2? Ay, take 2. Para ma-guide mo. Ano na tayo. Parang hindi ko yung little for... Sin 8 tayo ha. Rolling ka. Audio check. Audio. Na-check natin. Audio. May audio na siya? Yup. Sige, salita po kayo. Full name. Hello, si Cherry Pomano. Ayaw. Check mo yung Okay na. May nakakunik ko. file na detect. Na-recalibrate mo. Ha? Dito po yung kapay niyo. Ang ganyan po. Yan. Sige. Pa-put state ng full name ulit. I'm si Cherry Pomano. Ay, wait. One level lower. Sa baba. Full name ulit. I'm si Cherry Pomano. Goods. Okay. Yeah. Goods yung level lower. Ready tayo? Camera roll. Quiet po ah. Wala pong maingay. Wala pong cellphone. Okay. Scene 8, take 1. Hold. Palapit ng graph. Palapit ng konti. Dito. Tapos center. Perfect. Okay. Holding. Goods. Scene 8, take 1, roll 1. Action. Maaari po bang magpakilala kayo ng buong pangalan at ilang taon na po kayo? Ako po si Cherry Pomano, 48 years old. Cut. Saan ka titingin? Ay, Dito sa camera, sa akin. Mga nag-uusap lang tayo. Isa pa. Take 2 tayo. Relax lang, mami ah. Tanggal mo. Refocus lang ako. Okay. Alright, I'm good. Ganun. Camera rolling. Okay. Okay, okay, okay. Scene. Ready. Scene 8, take 2, roll 1. Action. And, maaari po ba kayong magpakilala? Ilang taon na po kayo? Ako po si Cherry Pomano, 48 years old. Ano po ang trabaho ninyo? Sa ngayon po na mamasukan ako sa hipag ko po. Bilang ano? Nagluluto po ako ng kakainin ko. Paano po nagsimula ang sakit ninyo po na yan? Nag-start po siya noong 2023, nakaramdam po ako ng yung sakit na gumuguhit sa kaliwang dibdib ko po. Tapos nung kinapa ko siya, nakakapa ako ng matigas na bagay. Hindi naman siya bilog pero parang palapad siya. Doon ko po na nung nakapa ko yon, nagpa-check up ako sa doktor. Sabi ng doktor sa akin, suspected niya raw na na cancer siya. So after nun, ginawa lahat ng laboratory sa akin. Pagdating ng January 2024, na-confirm na cancer po, stage 2B. Bali, anong klase po siyang cancer? Doctrinal carcinoma, invasive doctrinal carcinoma. Ano po yung mga struggle o mga problemang hinaharap ninyo o challenges nung yung pinagdadaan, yung nalaman po ninyo yung sakit na ito? Una-una po pumasok sa isip ko yung takot. Takot po ako nun. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para bang nag-isip na ako ng nag-isip. Naalala ko na agad yung anak ko, yung nanay ko. Siyempre matanda na. Kumbaga iniisip ko ako dapat yung mag-aalaga sa kanya. Hanggang sa parang naapektuhan na rin yung mentality ko po. Kumbaga nadidepress na rin ako. Pero nung nalaman ko yung sinabi ko rin naman agad sa pamilya ko. Kaya lang hindi ko maalis na hindi mag-isip. Bali, may mga tulong po ba na kayo natanggap mula sa gobyerno tulad ng mga medical assistant? Kung nung tapos ko pong ma-opera, kasi yung operasyon ko, kami ang gumastos noon. Tapos nung opera ko, yung sa chemo, tinulungan naman po kami sa DSWD na hihingi kami ng tulong sa PCSO.
Tapos sa government namin sa Pasay, humingi din ako ng tulong doon. Pero yun yung medyo may kahirapan dahil yung ibang nilalapitan namin na politician, hindi naman ganun. Nag-aabot man sila pero 100, 200. Kumbaga, kulang pa rin talaga. Gaano po kahirap yung paglalakad ninyo ng medical assistant o paghingi nyo sa mga politika sa gobyerno? Mahirap kasi kagaya ko na dumadaan sa chemo, ako rin yung lumalakad doon. Baga yung hirap ko pag tapos kong i-chemo, yung hirap ng katawan, yung nag-iisip ka, iniisip mo yung problema mo sa kalusugan mo, iniisip mo yung pera na hahanapin mo. Kasi hindi naman lahat na ibibigay sa DSWD. Mga pag wala yung gamot na kailangan mo, kailangan mo i-shoulder yun, ikaw bibili nun. Paano po hinarap ng pamilya ninyo yung pagsubok na ito? Nagdarasal po kami. Baga, lagi ko na lang sinasabi sa kanila na ako rin yung nagpapalakas din ng loob sa kanila kasi nakikita ko nanay ko nangihina rin siya, yung anak ko. Ayoko rin kasi na mag-isip yung anak ko Gusto ko focus siya sa ginagawa niya, sa sinisimulan niyang pangarap niya. Kaya, kumbaga pinapakita ko sa kanila na kahit nangihina ako, pinapakita ko malakas pa rin ako. Lagi ko sinasabi sa kanila hanggang nakakatayo ako. Huwag kayong mag-isip ng hindi maganda. Magdasal lang tayo. Yun lagi namin ginagawa, magdasal. Cut. Okay. Tapos, tayo, interview with ang topic na natin, Tanging Healing Foundation. Once na sinabi ko na tinanong ko, ano po ang naitulong sa inyo ng Tanging Healing Foundation? Simula nung paano po kayo naging parte ng Tanging Healing Foundation? Yung tulong na... Wait lang, mamaya, pag nag-take ha, pag yun ang mga tanong ko, paano po kayo naging parte ng Tanging Healing Foundation? Ano po ang naging tulong sa inyo ng Tanging Healing Foundation? Gaano po kalaki ang naging parte ng Tanging Healing Foundation? Sige po. Walang iyak, ano tumiyak Retas ka dyan? Water. Ano to? Ano na to? Hindi, sin 8 pa rin. 8 pa rin. Roll 2. Rule 2. Okay. I got you. I got you too. Kukurting ko ang maingay Kasi na po katabi. Hmm. Huwag may ganyan yung sapatos. Kasi dinig kayo ulit tayo. Gusto niyo umulit? Guys, kung gusto niyo kontrabida dito. Uwi kayo madaling araw. Happy to be here. Okay? Tahimik lang kayo, tahimik. Hello. Ano si David? Ang hirap umulit, kaya sabi ko sa inyo, Patatalunin kayo sa para dire-diretso tayo na. May crayons na tayo, tsaka bond paper. Meron lang. Ano lang yung sapatos mo, Miguel? Sama kayo, shoot namin kayo. Nakaikot kayo. Artista. Okay? Ready tayo? Internet na? Jaffer. Wala pa Ay, rin. Flapper pala. Mawala-wala lang. Flapper. Okay lang. Rolling. ID tayo. ID. Okay, scene A, take 1, roll 2, action. Paano po kayo naging parte ng Tanging Healing Foundation? Ano po kasi sir, magkaibigan po kami ni Mami Marga nung dati pa po na nag-workshop yung mga anak namin sa isang agency. So nung mahilig akong magkakanta kasi sa FB, nung nakita niya pati yung nagulat siya, kalbo ako. Tapos tinanong niya, nalaman niya po bakit nangyari yun. So in-encourage niya ako na pumunta sa kanya, sama niya raw ako sa Tanging Healing Foundation na maging isa sa beneficiary. Pero nung time na yun, siyempre nagsisimula pa lang po. Kumbaga, inano niya sa akin na ang focus muna namin yung mga bata. Yung mga batang